Good morning, engineering buddies. Here we go again another day, another set of tutorials, no? So, problem number 10 na tayo. Let's continue solving this problem. So, lumabas daw to no April 2024 board exam. So, last year lang, no? The first coat of paint for the outside wall of a building requires 1 liter for each 10 square meter of wall surface. The second coat requires 1 liter for every 15 square meters. If the paint costs 3.5 pesos per liter, what will be the cost of paint for the four walls of a building? 20-meter long, 50 meters wide, and 6 meters high. So first things first, let's draw the diagram. So let's say we have here. Yan. Dinadraw lang natin guys yung diagram ah. Okay. So para siyang rectangular parallelepiped. Okay. So sabi, meron to tayong dimensions na 20 meters long. So ito yung 20, ito yung 15, ito yung 6. Tapos ang sinasabi, 4 walls of the building. So ito yung walls na yun. Itong 1, 2, itong 3, tsaka itong 4. So yan yung 4 walls. Okay, yung harap likod, tapos yung magkabila. So first things first, kailangan natin yung total area. So yung total area kasi niyan is 15 times 6, length times width. Tapos since dalawang face yan, rectangular naman, congruent naman tong ito tsaka ito. So pwede dalawan na natin. Plus 20 times 6. Tapos dalawa naman ulit yan. So yan. So yung total area natin is dito, yung isang cycle natin. 420 square meters yung total na kailangan nating pinturahan. Na yung total area ng 4 walls ng rectangular parallelepiped na building. Next, ang sabi kasi dito, dalawang coating, no? May isa tayong coating, so sabi natin C1 is just equal to yung 420 square meters natin. Ang sabi dito, for every 10 square meters, nagre-require dapat tayo ng 1 litro. Okay? Ito yung statement na yun, guys, ha. Ito. Sa first coat to, sa first coat. Tapos, may sinabi dito, ang cost ng paint is 3.5 per liter. So, di ba dito makakancel na si square meter, matitira si liters, times, for every liters, meron tayong 3.5 pesos. Makakancel si liters. So, may matitira tayong value na peso. 420
₱147. Kaso meron pa tayong coating 2, same area naman yan. Siguro yung first coating natin pwedeng flat latex, tapos yung coating 2, yung i-gloss na natin yung walls. So, same pa rin naman. Sa second coat naman is for every 15 square meter, dapat 1 litro. So, ito naman yung statement na yun. 1 liter for every 15 square meters. Pero same sila ng cost, no? Times kada litro, meron pa rin tayong 3.5 peso. So, makakancel si square meter, makakancel liter. Matitira sa atin si 3.5 peso. So, 98. Tapos, ang total cost niyan, syempre, iano mo yung coating 1 plus coating 2. 147 plus 98. Yan, 245. Cost of paint. So, that's your final answer. So, ganun lang kadali guys ha. Lumabas daw to noong April 2024 board exam. So, malay nyo may maulit. Then, may ibang senaryo lang na ibigay. Pero same concept. So, letter A. So, that's how you solve this kind of problem. Next problem. Problem 11 tayo. A closed cylindrical tank is 8 feet long and 3 feet in diameter. When lying in a horizontal position, the water is 2 feet deep. If the tank is in a vertical position, the depth of the water in the tank is... Okay. So, two scenarios. Isa yung tanke naka-horizontal, tapos may isa naka-vertical. Pero hindi naman nagbago volume yan kasi binago mo lang naman yung position ng tanke mo. So, dun muna tayo sa scenario 1. Ang sabi kasi, naka-horizontal position. So, mag-cut lang tayo ng pwede ganito na lang. Yan, yung parang put ng cylinder yung nakikita natin. Yan. Tapos, may tubig daw. Yan. Ayan. So, sabi, 2 feet deep to. Kapag ka naka-horizontal position. So, paano natin solve itong ganitong problem? Pwede natin gawin, maglagay tayo ng center dyan, tapos parang hanapin natin yung segment and sector ng circle. Yan. So, dito maglagay tayo ng angle theta. Theta yan. Tapos, sabi kasi dito, 3 feet in diameter. So, parang radius niya 1.5. 1.5. Ayan. So, alamin din natin tong value nitong angle na to. Sabihin natin na ito ay beta na lang. So, paano natin gagawin? Let's kakat natin. So, cosine theta over 2 is just opposite side, which is yung
0.5. Ito kasi 1.5 to guys, di ba? 1.5. So malamang ito 0.5 to. Yan ko. Tapos dito, paano ko nakuha yung cosine theta over 2? Di ba ito yun? Yan, ito yung tubig, oh. Di ba? Di ba actually nakaganyan yan eh. Ito yung water, surface ng water. Kasi ito yung radius na 1.5, 1.5. Di ba ito ay tineta ko buo. So kapag hinati mo, theta over 2, theta over 2. Tapos ito yung, itong height ito yung 0.5. So doon nakuha yan. Kaya cosine theta over 2 is opposite side, which is yung 0.5 over the adjacent side. Ay opposite side over the hypotenuse, which is 1.5. So makakuha tayo ng value ng theta dito. So 141.057 degrees. Next, yung beta na yun na hinahanap natin, di ba 360 minus na theta lang yan? So makakuha tayo ng 218.943. Okay. Next, ngayon nakukuha na tayo ng dalawang theta. Kailangan lang natin yung area ng tubig, which ito yun eh. Diba ito yung circle natin, ito yung, dito na nga lang. Diba ito kailangan natin, itong tubig na to. Yan, yung area muna na yan. Yan. Paano natin makukuha yan? Area ng sector minus area ng triangle. Ano ba area ng sector? Di ba yung area ng sector is pi r squared? What is 1? Theta mo. Yung theta mo is yung 218.943 all over 360 plus yung area ng triangle is 1/2 1.5 squared sine ng 141.057. So, yan yung area. Sana nakukuha guys kung paano siya nakuha, no? One half yan. So, 5.006 feet squared. Kasi di pa nagtatapos dyan. Kailangan natin yung volume ng tubig kapag naka-horizontal. Kailangan natin yung volume ng tubig. Which is 5.006 times yung taas ng cylinder, 8 feet. Yan. $40.048 cubic feet. So, yan yung volume ng tubig. Ngayon, dalawang scenario yan, di ba? So, let's draw the cylinder naman. Kapag
Kita lang natin ang drawing. Yan. Kapag naka-vertical position naman, di ba dito may radius ka dyan? Times since cylinder yan, so meron kang pag-ganyan siya eh. Pangit. Tignan natin ang drawing. Yan. Basta ganyan. Yan. Basta cylinder yan guys ha. Yan. Basta ganyan. Tapos ito yung tubig na hinahanap. Yan. Ngayon ito naman, same volume pero ang tinatanong, yan, yun yung tubig. Ang tinatanong, ito naman daw height na to. Kapag naka-vertical naman yung tubig. Same radius, 1.5 is equal to radius. Tapos yung 8 yung mismong height nung tangke. So, ngayon, paano natin hahanapin yan? So, volume ng tubig is just area ng base times height. Diba ang volume ng tubig natin is yung 40.048. Area ng base is circle, so pi r squared, pi 1.5 squared. Tapos, di mo na mahanap yung height. Yan, makakuha tayo ng value ng height. .666 or 5.67 feet. Yan yung height nung tubig kapag naka vertical position na yung cylinder natin. So, letter D. So, that's how you solve this kind of problem. So, for more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa mga future pa nating tutorials. So, meron pa tayong couple of problems bago tayo tumungo sa sphere, no? And then that will be the last topic in solid geometry. So, let's keep learning and happy watching, Padayon Engineers.